Sa bawat tagumpay ng isang anak, may tahimik na ina na nagsakripisyo. Isang inang isinantabi ang kanyang sariling pangarap at piniling maging ilaw ng tahanan habang nasa malayong lugar ang kanyang asawa. Isang inang tumayo bilang ama't ina at sa likod ng bawat ngiti ng kanyang mga anak, mga luha at pagod na siya lang ang nakakaalam. Ngayong Mother's Day, samahan niyo po kami sa isang kwento ng pagmamahal, sakripisyo at walang kapantay na pagmamahal at lakas ng isang ina. Myriad blessings to everyone! Hello po sa inyo! And welcome sa ating special program ngayon na kung saan i-celebrate natin ang Mother's Day. May kasama tayong guest ngayon, si Mami Elma, na siya po ay i-interviewin natin para sa ating programa ngayong araw na to. Okay? Welcome po dito sa Myriad po, Mami Elma. Ayan. Maganda yung topic natin yung araw na to kasi Mother's Day nga po. Baka mamaya po magsisimula pa lang po tayo magkaiyakan na tayo dito. Happy lang tayo ngayon. Happy. Happy, yes. Yeah. Happy. May mga hinanda po kaming questions po dito sa Myriad na gusto po naming may share niyo po sa amin kung ano yung personal experience niyo bilang mommy. Okay? And ito yung isa sa mga una po nating tanong. Meron po ba kayong trabaho bago kayo nagdesisyong tumutok sa pagpapalaki ng inyong mga anak? At mahirap bang iwan ang karir nyo noon? Meron akong trabaho. Ako ay nag-opisina. Ako ay isang stenographer sa NWRB po. Hanggang ang aking anak ay naging 2. Hanggang ako ay nahirapan ng kumuha ng mag-aalaga sa aking 2 anak na lumalaki. Yes. Hirap talaga Kasi nung una ay meron naman. Ngayon, habang lumalaon ay 2 nang inaalagaan, nakakakaramdam na ako ng unti-unti nilang pagbibitaw, nagpapaalam na, kung ano-anong rason. Hanggang sa dumating ang panahon na wala na akong makuhang tagapag-alaga. Nag-decide na lang ako na itigil ko na ang pag-opisina, ang pagtatrabaho, upang full-time kong maalagaan na yung 2 kong anak na nagsisilaki. Kaya napakahirap kung mag-absent kung may hearing. Yes. Ay ako'y kailangan, vital, kailangan nila ako doon upang may mga mga minutes nung kanilang hearing. Napaka-vital po ng aking role. Kaya napakahirap po mag-absent. 3 lang po kami sa buong board, sa buong council. Halos po every 2 days may hearing. Hirap talaga mag-absent mga water rights. No? Kaya po ako'y natatambakan din ng trabaho. Yung 1 week ko ng pag-stay sa bahay, napakarami na pong backlog. At mahirap talaga mag-work sa government din, no? Oo. Kasi pag ganyan talagang umuwi pa nga ako ng trabaho para lang i-type ko yung gawin ko yung mga transcripts. Sa pangalawang tanong po natin, ilang buwan na po ang inyong mga anak or ilang taon na po yung mga anak ninyo nung kinailangan nyo talagang bitawan ng trabaho? May mga panahon po ba ngayon na nanghihinayang kayo sa oportunidad na iniwan nyo before? Yung panganay ay 4. Yung pangalawa ay 3 taon. Nakapag-decide na ako, pati ng aking mister, na wala na rin lang naman kaming makuha na tagapag-alaga. So, nag-decide na lang po ako na i-let go na ko na lang yung aking work. At ang aking mister ay napilitan na lang na mang-ibang bansa. Meron po kayong panghihinayang sa part na yon? Meron din naman kasi parang mo yun sa sarili mo na katulong. Kaso, nakikita ko yung mga anak ko walang nag-aalaga. Kaya kailangan kong pumili. Kung magtatrabaho ba ako o mag-aalaga ng... Kailangan din po nila ng gabay kasi may balak na yung mister ko na mag-ibang bansa. So, kung pareho ba kaming wala sa bahay, ay mahirap naman yun. Although nandun yung aking biyanan, na syempre ayoko na mag-iasa sa kanya. Yes. Mahirap din naman talaga i-asa sa 'di ba, sa biyanan. Iba pa rin pag
andun ka, di katulad ngayon, sana noon pa may work from home na. Malaking bagay din ang work from home. Oo, sana noon pa meron na. Kasi kaya ko naman gawin yung mga ginagawa ko doon, nakaupo ako ng say 8 hours. Kaya ko naman isingit yun sa bahay kung inaalaw lang nila sana. Kaya Wala pa kasi kailangan dati. ang presensya ko doon. Nakasalalay sa bandy clock sa aming pag-in at pag-out. Kung may work from home, baka naisingit ko rin. Oo, Kasi tama. malilit pa naman yung mga bata. Tama naman. Kasi Oo. ngayon lang naman nauso kasi ang work from Ngayon home, lang di ba? yun, oo. Kaya po, Pandemic yan. pandemic, nauso talaga ng Ganun sobra-sobra. talaga. Since nabanggit niyo po na ng ibang bansa ang inyong asawa at kayo po ay napilitan na tumigil sa trabaho para mag-alaga ng anak kasi ang hirap nga naman po sakaling magulang, parehong magulang ang nagtatrabaho at iaasa sa iba. At wala na ka na rin pong makuhang tagapag-alaga kasi ginagawa na nilang pupunta ng Maynila upang makapunta lang ng Maynila. Tapos doon na sila maghahanap ng kung ano-ano gusto nila. Parang license lang nila na kinuha mo sila sa probinsya upang dalhin sa Maynila ng libre ang pamasahe. Yes. After 2 months, magpapaalam din. Ayaw ko naman na i-restrain sila. No, wag naman. Ayaw na makiusap na wag kang umalis. Kasi siyempre, yung magiging work nila, mga bata yung haphazard na yung kanilang pagtatrabaho, napilitan, wala sa loob nila. Bata po kasi Mahirap naman. Bata po kasi ang alagaan, buti kung maglilinis lang ng bahay, Oo. maglalaba. Ang hirap din siguro na nasa work ang magulang, nasa work po kayo. Tapos iisipin niyo yung mga anak nyo nasa bahay, iba-ibang taong nag-aalaga. Kumbaga yung puso mo, dalawa na. Wala pong cellphone noon, so paano ko ma-check yung mga anak ko? Walang cellphone, wala kaming landline. CCTV. Walang CCTV dati. Wala po, kaya sobrang pag-aalala. Parang dalawang personalidad ko na naggaganyan ako, na may nagmi-meeting, may naghihiring dyan. Tapos yung isang kalahati ng utak ko ay nasa bahay, alauna na, kumain na kaya sila. Oo. Yung naasikaso ba sila, nakaligo na ba sila? Manigurado po marami nakaka-relate din dito kasi marami ding magulang na nagtatrabaho okay lang po kung may mga means ng communication kami nung nag-aalaga. Talagang mahirap. Wala kang pagtatanungan kumusta yung maghapon? Saka ko lang malalaman kumusta ang maghapon nila. Pag nakauwi na. Dating ko, yung mga ganong edad na mga bata, hindi naman simbongera at hindi pa marunong mag-report. Totoo kasi Rely na lang ako sa kasambahay kung paano maghapon nila. Hindi ko alam kung nagsasabi ba ng totoo. Yung pa isa pa, dahil di natin alam kung sakaling sila ba ay magre-report ng tama. Kasi wala naman tayong mata sa bahay habang tayo nagtatrabaho. Ang hirap talaga. Hirap. Pag ikaw ay working mom, tapos sa umaga, nagtatrabaho ka, tapos pagdating sa gabi, nanay ka, di ba? Ang hirap hatiin ng inyong katawan. Maghapon, Kaya marami nagsasabi din po, ang isang nanay ay maraming sombrerong hinahawakan. Minsan po yan ay empleyado, minsan ang sombrero naman niya ay doktor, sombrero niya minsan ang soccer team or coach sa isang kung wala po sports. ang ama sa tahanan, pagiging ama ka rin. Totoo. Kasi, tsaka kailangan mo mag-report sa mister mo. Kasi, siya naman ang nagtatanong sa'yo kung kamusta. So, ako naman ang sa kanya, nagre-report. Nagre-report. Bata, Ito nakakatuwa yung tanong na to. At the same time, magbabalik ng memories. Kamusta po ang buhay nyo bilang asawa ng isang OFW? May mga sakripisyo ba kayong naranasan na hindi mo makakalimutan habang OFW ang inyong asawa? At paano mo kinaya naman ang pagiging ama't ina physically sa inyong mga anak? Kung sa sakripisyo, kakambal ko na yun. Kasi hindi pa pwedeng, hindi mo sabing okay lang, hayahay. Kasi ang asawa mo na sa abroad. Sa financial, wala namang problema doon. Kaya lang yung emotional, yung physical presence ng ama, alam ko namang ayaw din niya yung lumayo dahil lumalaki yung mga bata na wala siya doon, yung milestones nila, ako lahat.
kailangan kong mag-picture, kailangan kong Pa-develop document ko, pati yung mga financial, siyempre, kailangan mo i-document yan. So, hindi ko naman kurso yung maging accountant. Accountant po. Kung minsan, hinihiling ko na lang, wini-wish kong isa akong gagamba. Para walo ang kamay ko. Kasi lalo na kung may sakit ang mga bata, ayoko pang baka sabihin na pinababayaan. Hindi, siyempre, ganon. Kailangan mo yung nutritional needs nila. Yes. Tapos, ito na po yung pasukan, mga 6-7 years old. Noon, 6 pwede. Pero ngayon, pwede ng 4 mag-aral. Dati kasi 6 lang. 6 lang. Kailangan mo mag-report everything. Mula sa pagkadapa ng mga anak, hanggang sa pagkasakit, nabunutan ng ipin. Nakita sa picture, wala pang, ang picture nun, talagang camera ang gamit. Camera, makapadevelop pa. Kaya hindi kami nakakapag-video. Ngayon, pag nakita sa camera, sa picture, may konting bukol, may konting gumanon. Tuhod, nakita may yung mga sugat. Siyempre, parte ng growing up ng mga bata, yun, nagkakasugat. Kahit yung mga babae sila, ay nangyayari pa rin ang mga hindi inaasahan. Kasi bata naman talaga. Sadyang malikot ang isang bata. Sadya, hindi bata, kung hindi makadaan sa mga ganyan, kalikutan, kahatigasan ng ulo, kailangan mong sawayin. Paano magdisiplina ng nag-iisa ka? Totoo. Baka sabi naman nung kabila, nung pag nire-report ko, bakit mo naman pinalo? Bakit naman nadapa? Parang hindi mo yata nababantayan. Medyo masakit yung mga ganun, yung mga ganung pagkakataon. Kasi kadalasan po kasi pag mag-asawa, may isang mabait at may isang disciplinarian. Dapat daw kasi ganun ng blend. Para may tatakbuhan daw yung mga anak. Pag sila ay may problema, pero meron din naman magdidisiplina. Ang problema, yung dalawang role na yon, ikaw ang gumagawa. Wala pong Kapang means of communication na lang namin ay wala po kaming landline din. Sulat. Ang hirap nun. Na every 2 weeks lang ang datingan, bago mo pa sabik ka na, nakalimutan mo na yung tinanong, saka lang maano mo yung sagot. After 2 weeks, airmail pa yon, baka hindi nyo po alam, airmail. Hindi ako nagre-regular. Ang regular po dumadaan sa dagat. Ang airmail po, aeroplano. triple ang stamp. Baka hindi nyo pa rin alam ang stamp. Selyo. Yan, selyo. Selyo po, halos mga lahati ng sobre ng selyo upang makasigurado ako nalilipad yung sulat. At mabilis darating. At yung sobre po na airmail ay may mga blue, red, red. Kapag regular lang, plain puti. Ayoko po noon kasi naglalakbay sa dagat yun, baka isang buwan pa. Kaya mahigit pa, no? Airmail po yun na bentado sa akin yung mga stamp, selyo. Yes, minsan kasi may mga pagkakataon din kasi na mawawala pa yung sobre. Dahil sobrang katagalan na padala. So, ang mangyayari niya, mawawala, maliligaw, kumbaga. Nalaman ko din po na ang inyong asawa ay namatay din po nung siya po ay 58 years old. So, OFW, and at the same time, na umuwi, is namatay din na maaga. Saglit lang oo. Paano nyo ito hinarap bilang asawa at ngayon, paano nyo siya na-explain sa inyong mga anak? Kasi, for sure, inaabangan nyo yung time na uuwi rin yan. Matatapos din ang pag-OFW nyo at after nun, for good na at kumpleto na kami. Ngayon, ang nangyari, siya po ay nawala pa. Hindi inasang pagkakataon ay na-atake po siya. Nung nag-for good na po siya, nakahanap po siya ng work dito sa Tarlac. Nag-work pa rin siya mga 2 years yata. At doon po nangyari ang hindi naasahan at doon po siya na-atake. Hindi na po siya naka-recover doon. Paano nyo to hinarap at paano nyo sinabi sa mga bata na tayo-tayo na lang ngayon? May ganung pagkakataon ba? Ang mga anak ko naman noon ay mga matured na.
malalaki na sila, yung iba may mga pamilya na, nagkawatak-watak na nga kami sa iba-ibang parte ng Pilipinas at mundo na sila nakatira. Ang pinakamahirap na balita ay ang ganong pagbabalita. Yeah. Kaya parang nagpatulong na rin ako sa aking anak at sa aking kapatid na sabihin. Nasabihin ka. Kasi hindi naman po maganda kung pauuwiin ko muna bago ko sabihin. Kailangan alam na nila na ganun ang nangyari sa kanilang ama. Sabi nila sa kanta, break it to me gently. Diba? Kahit anong gentle ang gawin mo, sa pagbe-break niyan, ay masakit talaga. Sakit pa rin. Masakit kasi biglaan po. Wala pong, alam namin na may konting sakit, pero hindi namin ganun inaasahan na kaagad. O kaya Then, for sure, maganda ang future plans. So, mag-go for good sa Pilipinas, kompleto, magka-travel, babawi sa mga anak at lumaki na yung mga anak niyo po, no? Absences niya, yung mga wala siya, gustong maghabol po at babawi. Willing naman po siyang tumigil na rin. Pero sa di naasang pagkakataon, iba talaga ang plano ni Lord. Hindi po talaga. Wala naman kung may kagustuhan yan. Although may katigasan siya ng ulo, pero talagang wala na po. Wala tayong magagawa. Kayo ang literal na ama't ina sa inyong mga anak ngayon. Ngayon, ito ang tanong ko. Ang mga anak niyo po ngayon is 4 na babae. Okay, 4 na babae. And lahat po ba sila may asawa na? 3 ay meron na. May mga anak na rin. At yung bunso na lang ang dalaga. May dalaga pa si Mami. Yung bunso po. Ngayon, ang tanong dito, sumunod, kung makakausap mo naman ang batang version ng sarili mo, ano ang sasabihin mo kaya sa kanya? Magiging proud ba? O magpapanghinayang? Ang ko na lang, kung nandyan sa harap ko, ay papalakpakan ko siya. Papalakpakan ko kasi kung ako ngayon, minsan pag natutulog ako, iniisip ko, paano ko nagawa? Yes. Paano ko nagawa ang naging isang asawa, naging isang ina, na ang half of my married life ay wala ang asawa ko. Hindi naman ako nagsisi ng pagpili na inuna ko ang aking mga anak. So, yun na lang. Aawardan ko na lang yung younger me. Bibigyan ko ng medal. Magagawan ko ng estatwa. At papalakpakan ko. Itatabi ko doon kay Rizal. Diba? Para pagdandaan ko, wala naman lang ako sa mundo, ay makikita ko, uy, ito si Elma. Diba? Di parang gano'n. Good job. Magiging proud din naman ako dahil kahit naman na yung mga sakripisyo ay nalagpasan ko yung mga maraming pagsubok. Nasubukan ko kung gaano ako katatag. Yes. At hindi ko alakalain na mararating ko pala't malalabanan ko ang mga pagsubok. Sabi ko nga kay Lord, naibato mo na yata lang sa akin. Wag mo nang dagdagan. Binato mo na ako ng binato. So, andito pa rin po. 5 years na namatay ang aking kabiyak. Ay okay naman po ang lahat. Sa awa ng Diyos na hindi po naman ako nagkakasakit ng malubha. Yung mga sakit lang po ng mga senior. Sakit ng senior, yan. Ano ang, para sa inyo, Mami Elma, ano ang kahulugan ng salitang ina? Anong personal mong dyan, kahulugan? Napakalalim ng description mo sa salitang ina. May nabasa pa akong quote na God couldn't send all His angels. That's why He created mothers. Yun ang naano ko na. Hindi man ako naman nag-boom sa aking career. Masasabi kong ako ay isang proud na nanay sa aking 4 na anak. Kung tatawaran pa nila, ay wala na po akong magagawa. At ako ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Lahat ng pagsubok,
lahat ng ibabato sa akin ay nalampasan ko naman. Hindi ko po akalain na gano'n ang nangyayari. At ako'y mapasalamat. Dinadaan na lang sa dasal. Kasi kung wala ka pong kakapitan, wala po talaga. Matagal na akong sumuko at matagal na rin akong nasa abroad, baka nasa abroad pa lang yung asawa ko, sumuko na po ako. Sobra po, hindi po biro, magpalaki ng mga bata, 4 sila. Malayo ang ama nila. Mahirap yun. Parang alam sa mga anak ko. Kasi mahal ko rin yung asawa ko Ayoko pong masira yung aming pamilya. Kasi kung makakaya ko rin lang na i-resolve Bakit hindi? bakit hindi po? Tsagaan. Nakayanan naman. Nakayanan. Ngayon, ito yung last kong tanong. Bago ang last na tanong, pasugyo ko ng tissue. Wag na. Hindi ready lang. Pawis lang yan. Hawak mo lang. At para sa huli nating tanong, ito na. Since nabanggit niyo po kanina na kayo po, yung 3 anak niyo po ay may pamilya na, at hindi niyo na po sila kasama at may nasa iba-ibang lugar, bansa na, sa darating na Mother's Day, ano ang feeling mo sa kanila bilang isang ina? At ano ang mapapayo mo sa kanila since sila naman po ngayon Ay mga ina rin. Kumbaga yung posisyon nyo dati, sila na po ang may posisyon nito ngayon. Ano po ang advice nyo sa kanila para madala nila? Yung 3 ina na rin ng mga anak ko ay mga nanay na rin. Ang mapapayo ko po ay number 1, tumawag kay Lord kung nangangailangan ng naguguluhan ka. At huwag mo kakalimutang magdasal. Ang pangalawa po, sa akin maging subordinate ka sa iyong mister. Huwag mo siyang papangunahan. Huwag mo siyang i-dominate. Kasi wala naman siyang masamang hangarin para sa pamilya din. Maging kung masyadong corny, di ba? Pero ang mga babae ay kinuha lang sa tadyang ni Adan. Kaya, nandito sa tayo ay magpakababa. Wag natin silang didiktahan. Wag natin silang i-overpower. Mamanduhan? Oo, wag mo naman gano'n. Kasi hindi po maganda yon. Yun lang ang masasabi ko sa mga anak ko. At mahalin ang pamilya. Siguro susunod na lang doon, mahalin ang sarili. Ang pamilya muna kasi binuo mo yan Hindi naman sila nagsabi na, Mami, buuin mo kami. Yes. Mahalin mo unang-una si Lord. Tapos, ang mister mo, mahalin mo. Kahit di mo yan kadugo, hindi mo kaano-ano. Yes. Kasabay mo siya, kasama mo siya nagtaguyod ng pamilya. Bumuo kayo ng pamilya Katuwang mo yan, katuwang mo. Ay, wala namang asawang perpekto. Kahit ako rin, kahit ang mister ko, pero nandoon ang overpowering na love at respeto upang makita rin ng mga anak mo habang lumalaki sila na nire-respeto mo ang kanilang ama. Yes. Yun. Tapos, respect begets respect. Nire-respeto rin naman ako ng aking mister. At pinapakita niya sa mga anak namin na ganon ang mahal nila para mahalin siya. Sabi nga niya, para mahalin din siya ng mga anak. Kailangan makita nila na ako'y minamahal din niya. Yes, at ang nire-respeto. So, paano ka re-respetuhin ng mga anak mo kung yung nakikita nila yung daddy nila ay hindi naman ikaw nire-respeto? Yun ang gusto namin makitang paglaki ng mga anak namin na although may sarili kaming konting problema, konting hindi pagkakaunawaan. Pero yun ang nangingibabaw ng respeto. Pagmamahal sa aming mag-asawa o pagmakita ng mga bata. Opo. Na talagang pag pinapakita niyo sa mga anak niyo naman na role model kayo. Definitely po. Trying hard talaga. Wala naman perfecto, pero at least may guidance, may backbone or framework or pwedeng paggayahan ang inyong mga anak. Ngayon sila naman po ay isang mga mamis na rin po sila ngayon. Mamis na rin sila.
hindi mo mararamdaman paano ang damdamin ng isang ina hanggang hindi ka rin nagiging isang ina rin. Yes, so yun. Kaya yun, walang libro tungkol sa ganyan. Walang libro? Walang libro para mag-isang mabuting ina, paano palalakihin yan. Lahat ng nababasa po natin ay guidelines lang yun. Yes. Pero paano mong i-apply yun sa buhay mo? Case-to-case basis po yun. Oo, hindi naman lahat si pare-pareho. Hindi po naman pag nandun nabasa mo, ito dadawin. 8 o'clock, ito gagawin ko. Ito sunod yan, susunod yan. Iba-iba po kasi ang temperaments ng mga anak. Alam nyo rin po yan, kahit po sila ay 4 lang, iba-iba po ang ugali nila talaga. Kaya, aanin mo sila ng, kung sino sila, i-approach mo sila, doon mo sila didisiplinahin, kasi iba-ibang ugali po talaga nila. Kasi iba-ibang tao din. Oo. Ngayon po ay senior na kayo, Mami Elma. Kayo po ba ay nakakaramdam ng lungkot? Oo. Kasi, since kayo ang nag-alaga ng 4 yung anak, most of the time. Kasi wala nga po yung mister nyo. Tapos, iibang ka din. Kayo po ba ay nakakaramdam ng lungkot? Oo. Kasi po, alam nating lahat, pag babae, tamang time ay dumating na, magkakaroon po sila ng sarili nilang pamilya at kung saan ang lugar ng asawa nila, doon sila dadalhin, doon sila maninirahan. Hindi po pwedeng sa inyo. Hindi po. Kayo po ba ay nakakaramdam ng kalungkutan at paano nyo siya dinideal? Ngayon po ay senior naman na kayo. Ako naman ay talagang nakakaramdam ng kalungkutan. Kung kailan akong wala ng inaalagaan, doon naman po nakakaramdam ako ng parang kakulangan. Dahil pero lagi ko na lang iniisip at inaano sa akin sarili, nire-remind na ang anak na babae ay paalaga lang sa'yo. Tulad ko po, ako po ay babae. Kinuha rin ako ng asawa ko sa amin. Di po ba? So, bakit ko naman ipagkakait yung 4 kong anak na babae na kukunin din sa akin? Darating ang araw na kukunin sila ng kanilang mga mister at dadalhin kung saan gusto. The woman should follow her husband. Yes. Katulad po, ginawa ko rin kasi sa amin. Ako po yung umalis sa amin at sumunod po ako sa aking mister at kami bumuo ng pamilya. In-expect ko rin po na ang aking mga anak na babae kukunin din sa akin balang araw at wala pa akong magagawa doon kasi yun ang mangyayari. Kung ine-expect mo siya, ine-expect mo rin ba na ganun ang kalungkot yung pangyayari or hindi? Ay talagang hindi mo maiwasang malungkot. Alam niyo ba, pagka lumulubog na yung araw ngayon, para na akong sinasakal, parang sabi ko, huwag ka muna lumubog, hintay. Nakakaano ko ng melancholy, parang sobrang lungkot. Parang sumasama ako dun sa araw na palubog. Hindi ko lang alam po kung bakit gano'n ang pakiramdam ng nag-iisa. Basta po nakakaramdam ako ng gano'n, ayoko lumubog ang araw. Pag sunrise na naman, masaya na naman. Yung kalungkutan, minsan hindi ka rin nakakatulog. Minsan, nainis na nga ako. Lalo ko pang inuudyo ko yung sarili ko, nagkakape ako. Ayaw matulog, Sige, magkape ka. Magkape ka, sige, ayaw matulog. Minsan kasi parang parang weird lang buhay kasi dati, siguro nung mga times na marami kang inaalagaan, nung maraming gawain sa bahay, pupasok sa isip ng mga nanay, darating ang time. Mag-isa na lang ako, magagawa ko na lahat ang gusto ko. Masaya na. Masaya na ako, wala na ako inaalagaan. Pero nung time naman ay dumating na wala nang inaalagaan, bakit hindi na masaya? Parang malungkot na. Bakit po, natatanong nyo? Kasi ang utak na lang ang gustong sumaya, ayaw na makipag-cooperate ang katawan. Ayaw na yung tuhod ko, ayaw nang gumala. Yung paa ko namamaga. Ayaw na nila. Sa akin, makikooperate. Kaya nga, yun na, dumating na yung pagkakataon na may time na wala na tayong strength. Yes. Oo.
Malamang sinasabi din iba ng mga ibang mga mami at mga ibang mga nanay na ano yan, pag may mga malilikot o may mga problema ang mga bata o pag malikot, maingay o nakakaabala ng mga trabaho at negosyo, malamang sinasabi ng mga nanay, bilisan nyo lumaki! Nung bumilis naman sila lumaki, Pagsisisihan niyo po yung sinasabi niyo yan. pagdalan nyo lumaki! Ang bagal niyo naman lumaki. Ang bagal, bilisan nyo na, ang bagal nyo, ang gulo ng bahay. Oo. Namimiss ko na nga yung isa kong anak na sumisiksik sa ilalim ng kilikili ko na parang hindi makakatulog kung wala. Ngayon, ayaw na ako i-kiss. Parang ayaw na. Iba na ang... Iba kilikili na. Ibang tao na ang kanilang pinagkakabalahan. Iba kilikili na ang gusto. Sa bagay, nagawa ko naman na yung part ko. Ay, ganun din naman ako noon. Diba? Yan, so, diba? Yan ang kwento ni Mami Elma ngayong Mother's Day para ipaalala sa lahat na ang mga nanay, sabi nga, tayo po ay hinugot lang sa tadyang at tayo po kasi ang kumagat ng mansanas, kaya tayo ang mga nanganganak. Sa totoo lang po. Tayo ang tukso. Ngayon, 9 na buwan dinala sa napupunan ng isang bata, pinalaki, pinadede, pinagatas, pinakain, and all. Naruga, inalagaan. Naruga. Alam mo, dumating pa sa time na kailangan mong iwan. Kailangan nga po iwan ni Mami Elma yung kanyang career at trabaho para lang tugunan yung pagiging nanay sa mga bata. Kasi yung milestone na binabanggit niya kanina, yung pag-iipin, yung paglalakad, yung pagsalita, unang mama, unang papa, unang birthday, yung mga ganyan. Trabaho ng mga nanay. Stage, nagpipin. Yes, di ba? Nagpipin ng mga medal at awardees, di ba? Akit ka dyan. Naumay na nga po ako. Sabi ko, umuwi ka na kaya lakay at ikaw naman ang magpin. At maramdaman mo naman yung proud. Maging proud ka naman sa pag-aakyat. Ikaw naman ang nagpaaral sa kanila. May role ka din na upang dapat sila malasap mo yung reward. Diba? Pero kasi hindi naman makakapagtrabaho kasi ang mister kung sakali mo lang nag-aalaga na misis ko. Yung part kasi na yun talaga, hindi naman nasusulat kung sakaling sino ang magkatrabaho, sino mag-iimay yun sa bata. Pero kasi, nasanay talaga tayo mga nanay talaga ang handle sa mga bata at lalaki ang nagpo-provide. Pero darating sa time talaga na kailangan iwanan ng karir, hindi man na-rewardan hindi man na-rewardan dahil wala naman sahod ng pagiging mami. Pero yung lahat ng milestone naman na yon, nakita mo, nasaksihan mo naman. Walang kapalit na pera naman yon, okay? So, napakaganda, di ba? For sure, maraming makaka-relate na mga mamis na nandyan. Kaya kung sakaling ikaw, sinasabi mo na wala kang work, wala kang perang sarili, o inisip mo na wala kang may abot man lang, it's okay kasi may mga bagay na beyond money talaga. Hindi mo kayang... Kaya mo namang iambag sa iyong pamilya. Kumbaga, hindi lahat pera, hindi lahat monetary, o hindi lahat finances ang usapan. Nakakatulong po yun kasi sa mga panahon na nangangailangan, may mga sakit, sa mga birthdays, kailangan mo naman pong ng konting pera, maglabas. Kasi hindi naman intindihan yung mga bata na wala pang padala yung daddy nyo. Paano yan? Wala kayong... Hindi po pwedeng, hindi po pwedeng irason. No, na wala pa. Kailangan meron kang konting naitatabi at supportive naman si daddy. Yun. Na malayo pa lang, andyan na, plansado na upang hindi mo na intindihin. Maproblemahin. Blessed po ako at ako'y nakahanap ng mister na napaka-responsable. Minsan di mo na kailangan humingi. Alam na po niyang gagawin. Parang inaano na niya yung kanyang pagkukulang. Inaano na po niya, sinusupplement na po niya. Alam naman niya na... Kasi wala siya physically. Wala physically. Ako naman, wala ako financially. Kaya ako'y bumabawi. Ayan, nasagot na po ni Mami Elma ang ating mga tanong sa kanya. At para sa kaalaman ng lahat, alam niyo po ba, i-reveal ko na po sa inyo, ang hirap pala mag-interview ng ganito. Kasi si Mami Elma po ay hindi basta random parent or random mother na in-interview namin for today. Dahil siya po talaga ay ang aking nanay. Ang hirap kanina. Kamusta po ang inyong asawa? Yung binabanggit po ni Mami, daddy ko po yun. Kaya po, ang hirap na
Kaya ang hirap po itago. I-detach ang sarili mo. I-detach ang sarili bilang interviewer na at the same time, anak ko. So yan, para at least alam niyo lang din po, no? Dahil yung Mother's Day, first time po natin siyang isi-celebrate dito po sa Myriad. Kaya naisip po namin, syempre, yung mga magulang din, syempre, yung mga nanay po namin ang aming interviewin. Ayan, so hindi man siya nagsuot ng corona. Okay? Wala man siya naging leave sa kanyang pag-aalaga sa mga anak bilang isang nanay at wala man siya naging sahod. Para sa kanyang pamilya, siya pa rin ang tunay na reyna. Yan. Siya ang pundasyon ng lahat ng tagumpay ng kanyang mga anak. Dahil unang-una, siya ay naging hands-on. Sa bawat luhang pinunasan niya, sa bawat gabing siya ay gising, o siya lamang ang gising. Sa bawat dasal na siya lang ang nakakarinig, nandoon ang kanyang walang kapalit na pagmamahal sa kanyang anak. Sa araw na to, hindi lang namin siya pinagdiriwang bilang ina, kundi bilang isang babae na matatag, mapagmahal, at karapat-dapat ay pagmalaki ang ating mga magulang. Para sa lahat ng nanay na tulad ni Mami Elma, saludo po kami sa iyo, Mami, at sa lahat ng naging sakripisyo mo naman sa amin, nung kami ay bata. Time to pass the effort. Ang hirap pala mag-interview ng ganito. Oo nga. Kasi, Dati hindi kita maintindihan. Hindi kita maintindihan na masungit, sinusundan ka. Sinusundan ka kung saan-saan ka. hindi ko maintindihan kung maluwag ka kasi ako mahigpit. Hindi kita maintindihan kung minsan konsentidora ka o minsan disciplinarian. Wala kasi si daddy dati nung pinapalaki mo din kami. So, ngayon, malaki mo kami kayo ni daddy. Napalaki mo kami ng maayos, may takot sa Diyos. At nakakatawa na nanawa ka pala sa pagsasabit ng pin sa amin. Kasi, siyempre, kahit wala ka namang honor, basta gagraduate ka o moving up, meron talaga at merong iaabot sa'yo. alam namin na yung karir mo sinalikuran mo para bantayan kami. Si daddy napilitan mag-abroad para sa amin, para sa atin. Nakahatid ako ng baon nyo. We make it a point talaga Na kahit naman susuplian sa namin lalagyan yun. lang ng ice cream. Diyan na uso ang ice cream na prank. Ice cream prank. Na ang Kasi, laman ni tilapia, pero ang laman po nila, hindi po ako nakakabili kasi ng Tupperware na masyadong mahal kasi dati. na magagalit lang ako kung mawawala nila. Huwag na lang akong bibili ng Tupperware kung mga 2 araw lang nilang gagamitin. Bumili na po na ako ng ice cream. Ice cream na Kakain lalagyan. muna namin. Tapos doon sila nagbabao. Ice cream prank. Diyan na uso Ice yan. cream na lalagyanan. Yung plastic man na yun, oo. Marami din pagkakataon na si Mami ay nagagalit pag minawawala kaming gamit. Tulad ng payong. Ayun po. Parang, anong pakiramdam ko nun, mas mahal ko ang payong sa mga anak ko. Ano pa pak? Ano pa pak? Ano pa pak? Yung mahal, pibrela. Umbrella. Alam niyo po ba magkano 800 ang isa nun? Hindi ibig sabihin, napakagaan gamitin. Ipindutin yung iba po. Basa ka na, pindot ka ng pindot, hindi pa po bumubuka. Ayok po nun. Papatak pa lang, nabuksan na nila yung kanilang payong. Kaso ilang payong na rin kasi ang nawala namin. Kaso dali-dali na po naman kasing mawala ng mga payong. Yun lang. Ngayong Mother's Day, ginugunitan natin ang pagiging mami mo at hindi lang pagiging mami mo kasi ngayon, maraming ng apo mula sa amin. Pero ngayon ay araw mo. Ngayon ay paggunita sa'yo at pagpapaalala lahat ng mga sakripisyo na nagawa mo para sa amin. Nung kami ay bata at lahat ng pinakita mo at pagiging role model mo sa amin, lahat po yan ay babaunin namin, nagagayahin namin. Kami naman ngayon ay isang nanay na rin. Hindi porket kami po ay may asawa na, ibig sabihin, iiwanan na namin kayo. Hindi porket kami ay may sarili naming pamilya, wala na kayong kasama. Gusto lang namin ipaalala sa'yo every year, dito sa tuwing Mother's Day talaga na lahat ng paghihirap mo dati, ngayon, ala-ala na lang yan. At puro mapapalitan na yan ng puro saya. At ang Mother's Day naman ay paggunita lang. Pero araw-araw po tayo. Nanay. Ay, yun po ang role natin. Ina pa rin tayo kahit mga anak niyo yung mga nasa malalayo, may sariling pamilya. Anak mo pa rin sila. Ganun po ang pagiging ina. Wala pong katapusan ang pagiging ina.
Ayan, so binabati din po namin syempre ang aking kapatid na si Isa sa Amerika. Happy Mother's Day, Isa. Kay Mayet, Happy Mother's Day na nasa Batangas. Hiwa-hiwalay na talaga kami ngayon. Pero someday magkakasama din. Magkakasama ulit at mabubuo. Yan si Kikay, huwag ka muna mag-anak. Huwag ka muna mag-asawa. Huwag ka muna mag-asawa. Kaya Liana, huwag din muna mag-asawa at mag-anak. Saka na yan. And syempre, Happy Mother's Day sa lahat. Ngayon na nalaman nyo na, at least kung saan nyo man makita si Mami, yan. Siya po ay aking nanay. Talaga, hindi lang singkit. Ba't yun si Mami Loy? So, si Mami Loy, yan. Naka-mic ka ba? Hindi mo na kailangan ibulong. Happy Mother's Day po, Mami Loy. Nga pala yan. Ayan. Happy Mother's Day po. Yan, na mahal ko yan. Ayan. Thank you po. Dahil po sa inyo, nakilala ko po si Paul. Ooh, yes! So, happy Mother's Day po sa lahat ng mga mommies, ina, nanay, inay, sa buong Pilipinas, sa buong mundo po, sa ating mga kasamahan din po sa Myriad Family. Happy Mother's Day po sa inyo, ma. Oo, Happy Mother's Day po. Sa iyo rin. Happy Mother's Day. At sa iyo rin, at sa mga anak na mga mommies na. Happy Mother's Day po sa lahat. Natin ang mga ina ng ating mga mister. Yan. Kasi kung wala po sila, wala po yung mister natin. Yan po ang ating pakatatandaan. At malin po na natin sila. Kahit ano po ang kanilang mga pakikitungo sa atin, yun po ay tanggapin po natin. Kasi balang araw, tayo magiging biyanan din. Ganyan lang po ang buhay. Mamaya, nanay ka ngayon, mamaya biyanang ka na. Mamaya lola ka na. Tama. So, Happy Mother's Day po sa lahat. Maraming salamat po sa inyo. Mami Elma, thank you. Ano po? I love you, ma. Palakpak po natin. Bye-bye po. Thank you so much. Myriad blessings. Myriad blessings po. Happy Mother's Day.